morning, ngayon ay araw ng Lunes, February 23, 2026. Time check ngayon ay 7:04 in the morning. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Confirmation of charges para sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sisimula na ngayong araw. Pamilya ng dating Pangulo bawal bumisita habang nagsasagawa ng pagdinig ang ICC. Ilang kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJ case, itinangging pinondohan sila ng gobyerno para makapunta ng The Hague. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahang pagtitibayin ng Kamara at maiaakyat sa Senado. At pagguho ng landfill sa Rodriguez Rizal, iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources. Pinagbawalan ng International Criminal Court o ICC na bisitahin ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nagsasagawa ang ICC ng mga pagdinig. Gayunman, mananatili pa rin bukas ang pagtawag sa telepono. Samantala, ibinahagi naman ng pamilya Duterte ang mga abogadong Pilipinong haharap sa pagdinig bilang legal team ng dating Pangulo. Kabilang dito ang mga dating gabinete ng dating Pangulo na sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra III. Gayun din sina dating Labor Secretary Silvestro Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Nakatakdang simulan ngayong araw, February 23, ang gagawing confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte para sa kasong crime against humanity. Mariing itinanggi ng ilan sa mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinondohan sila ng gobyerno upang makapunta sa The Hague, Netherlands. Ito ay upang personal nilang saksihan ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na magsisimula ngayong araw. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. The Hague, Netherlands na ang ilan sa mga abogado at kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ay para saksihan ang confirmation of charges ng dating Pangulo sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Kaugnay nito, pinabulaanan nila ang mga agasyong pinondohan ng gobyerno ang kanilang biyahe papuntang ibang bansa. With their allegations na taxpayers' money po, yung gamit namin sa pagpunta dito, no, we're not connected to any politician. We have partner NGOs, individuals, church groups. Ayon kay Shira Escudero, isa sa kaanak ng biktima, pig-ipunan nila ang perang ginamit para magkabiyahe at magkapanatili sa dahig ng ilang araw. Galing ang nalikom na pera sa pagtutulong-tulong ng iba't ibang non-government organization gaya ng Rise Up for Life and for Rights at hindi mula sa buwis ng taong bayan o bulsa ng mga politiko. Si Nanay Lor Pasco na 2 anak ang nasawi sa drug war. Sinabing matagal nilang pinaghandaan na makapunta ng The Hague, lalo na at wala siyang sapat na kakayahan para sa mga gastusing kalakip ng pagpunta abroad. Hindi po kami namamasyal tulad ng sinasabi nila na enjoy kayo dyan. Ang sarap ng buhay nyo kasi pabiyahe-biyahe kayo. Hindi po kami ganon. Hindi po kami katulad ng mga Duterte na pag gustong pumunta, ora-orada, parang Divisoria, Manila lang. Hindi po kami ganon. Sobrang hirap po ang aming pinagdaanan. Ayon sa mga ito, batid nila na ginagamit ng mga umano'y troll sa social media ang kanilang mga istorya upang magpakalat ng fake news. Nakakatanggap din umano sila ng iba't ibang banta at pambabatikos online, maging sa mismo nilang kaanak dahil sa paghingi nila ng accountability para sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Nakakapagtaka, nakakalungkot, but we do not antagonize them. I still love them bilang relative. We still try to explain, yes, they recognize what happened to Efrain, but then they still believe na fake news po yung iba. Kahit nakasama ko na talaga yung mga nanay. So it's really hard to combat fake news.
Magsisimula ngayong araw ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tutuloy ito sa February 24, February 26 at 27. Paglilinaw ng ICC, hindi pa ito ang mismong paglilitis, kundi parte pa rin ng pre-trial kung saan pagpapasyahan ng korte kung sapat ang mga ebidensya upang ituloy ang formal na paglilitis sa dating Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na pagtitibayin ng Kamara at maiakyat sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Endorser ang kongresista ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Mahigit sa kinakailangang bilang ng boto sa plenaryo ng Kamara ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang posisyon ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang kongresista ay isa sa 2 endorsers ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na nagsiyasat sa umani questionableng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta sa impeachment. Out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan, 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko, makukuha namin yun. Pudayo na, yes. Taliwas ito sa naging pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na posibleng may epekto sa gagawing impeachment vote ng House members ang maagang deklarasyon ng kandidatura ni VP Duterte sa pagkapangulo para sa 2028 national elections. Para naman sa dating Albay Congressman at isang economist na si Joey Salceda, may negatibong epekto ang maagang deklarasyon ng Vice Presidente. It leaves a bad taste in the mouth or it's ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint, basically. Ganito rin ang paniniwala ni Congressman Abante. Yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Nasa tanggapan na ni Speaker Faustino Bogie III ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. May 6 na session days pa ang natitira para maisama ito ng House Speaker sa order of business at mai-refer ng plenaryo ng Kamara sa House Committee on Justice. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Inilahad ni Senator Ping Lacson ang ilang plano ng Senado kaugnay ng pagliban sa sesyon ni Senator Bato de la Rosa. Sa palagay ni Lacson, dapat bisitahin at amyendahan ang kanilang rules kaugnay ng continuous absences ng isang senador. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nasasaklaw ang Senado konstitusyon. Ito ang binigyan diin ni Senador Panfilo Lacson sakaling mas warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Paliwanag ni Lacson, sinasabi ng saligang batas na lahat ng miyembrong Kongreso ay may immunity o ligtas sa pag-aresto ng mga pagbag na may parusang 6 na taon o pababa. Umiiral niya kapag may plenary session kung kailan mag-adjourn sinidi ang regular session ng 20th Congress sa Hunyo. Ngunit hindi pa natitiyak kung ano ang parusang ipapataw sa kasong Crimes Against Humanity na kasong nakasampa sa ICC. Hindi pa rin natutukoy kaging accessory, accomplice o principal ang pagkakasangkot ng senador kaso. Kaugnay naman sa patuloy na pagliban sa Senado ni Senador De La Rosa, wala pang pinal na aksyon dito ang upper chamber. Well, right now, pinag-uusapan namin what's yung to take.
in the case of Senator Rosa. Pero wala pang consensus. I heard that another peer, I think Senator Trillanes, is planning to file complaint against him for continuous absence. Well, we'll just cross the bridge when we actually, kung may ethics complaint, it is the ethics committee will take action initially. Ayon pa kay Lacson, Senate rules sa plenaryo ang matagal na pagliban ng isang senador gaya ng sitwasyon La Rosa. Aplikable lang anya ang ganitong sitwasyon sa mga Senate committee kung saan nawawala sa membership ng komite ang isang senador kapag patuloy ang pagliban nito. I think we should revisit the rules of the Senate para mag-amend, para ma-incorporate yung situations like that of Senator Bato. Sinabi rin ni Senador Ping na posibleng pag-usapan ang issue tungkol kay Senador Bato kasabay ng All-Senator Caucus ngayong araw. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-uusapan ng mga senador ang itatakdang ground rules sa posibleng pakikipag-usap sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson matapos ihayag ng Embahada ng China ang pagiging bukas nito sa dialogo at konsultasyon. Sa gitna ito ng mga mainit na pahayag ng Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng laban sa mga opisyal ng Pilipinas kaugnay ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Naglabas naman ng resolusyon ang Senado na kumokondena sa mga naturang pahayag ng Chinese diplomat. Ayon kay Senator Lacson, bago at magandang pasimula ang paghahayag ng Chinese ambassador ng pagnanais nitong makipag-usap. That's why on Monday, we're having an all-senators caucus. And I think it's not only my initiative, but the initiative of the new Foreign Relations Committee Chairman, Senator Erwin Tulfo, na mag-open kami ng dialogue, not necessarily to argue about the Calayan Island Group or the West Philippine Sea, but at least mag-establish kami ng parameters on how to communicate with each other para hindi tayo nagkakasakitan. Walang halong politika, kundi serbisyo lamang. Yan ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa Naga City kung saan ang kasalukuyang alkalde ay si dating Vice President Leni Robredo na nakalaban niya noong 2022 elections. Sa gitna ito ng mga espekulasyon na posibleng pakikipag-alyansa ng administrasyon sa kampo ni Mayor Leni Robredo para sa darating na pampanguluhan halalan sa 2028. Narito ang report ni Ryan Salatandon. Magkasamang bumisita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo sa mga Oplan kontrabaha sites at inalam kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang mga pagbaha lalo na tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay na ang Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportahan niya ito at agad na maisakatuparan. Pinuntahan ni Pangulong Marcos at Mayor Robredo ang Jesse M. Robredo Coliseum upang tingnan ang gagawing plano sa rehabilitasyon nito. Dinalaw din at tiningnan ang Sagop Creek at ang sitio Magayagaya na pawang mga kontrabaha site sa lungsod. Nagbigay na din si Pangulong Marcos ng budget para maisakatuparan ang mga nakalatag na proyekto sa Naga City. Wish natin na because of this help, maibsan. Siguro hindi naman totally matatanggal kasi yung Naga nasa lowest end of the Bicol River Basin Pero at least hindi tumatagal. Tapos hindi yung konting ulan lang bahana. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solution. Samantala, inaabangan din ng ating mga kababayan kung ang pagkikitang ito ay sagot sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 elections. Matunog kasi ang pangalan ni ex-VP Leni na isa sa pinakamalakas na posibleng maging kandidato. I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. No, we have been planning this for a few months already.
Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. We did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Ayon kay dating VP Robredo, malayo pa ang eleksyon at pagtutuunan muna ng pansin ang mga proyektong nasimulan sa lungsod ng Naga. Si Pangulong Marcos naman ayaw magkomento sa maaaring pagtatandem ni VP Sara at ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Idinaan na lamang ng Pangulo sa biro at ipinakita na nagsuot siya ng kulay pink na medyas para kay Mayor Lenny. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Binigyan din ni Marcos na pumunta siya sa lungsod upang makatulong sa solusyon sa problema sa pagbaha sa Naga City at hindi para sa politika. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huling batch na ang Class 1992 ng Philippine Military Academy sa Philippine National Police. Dahil dito, ngayon pa lamang ay inihahanda na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lakan o mga opisyal na nagtapos sa PNP Academy para sa nalalapit na paghawak ng pamumuno sa organisasyon. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Magtatapos na ang pamumuno ng mga Cavalier sa pambansang pulisya. Ito ay dahil ang PMA Class of 1992 na ang huling batch ng mga Cavalier sa PNP. Ibig sabihin, ang mga lakans o mga nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA na ang mamumuno sa PNP sa mga susunod na taon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ngayon pa lamang ay inihahanda na nila ang mga lakans para sa pamumuno. Dapat din aniyang ayusin at palakasin ang PNPA. In Philippine National Police Academy, marami pa tayong gagawin. Hindi naman natin kino-compare but kailangan natin ayusin. There were several billions or hundreds of millions that were programmed din sa Philippine National Police Academy in the past but hindi na-implement or hindi naayos ng mabuti. And so, the PNP will be investing to improve yung Philippine National Police Academy. Doon ko sisimula. Gayunman, sinabi ni Chief PNP na marami namang magagaling na opisyal mula sa PNPA. Kaya naniniwala siyang nasa mabuting kamay ang pambansang pulisya sa oras na magretiro ang mga Cavalier. Marami magagaling na mga opisyal sa ating Philippine National Police. It's a matter of handling them well, motivating them to do the job. Dagdag pa niya, mula rin sa Philippine Military Academy o PMA ang ilan sa mga nagtuturo sa PNPA. Si General Nartates ay kabilang sa PMA Tanglaudiwa Class of 1992, ang huling batch ng mga Cavalier na nasa loob pa ng PNP organization. Siya rin ang pinakabata sa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa Marso 2027. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 individual ang napaulat na nawawala mula sa gumuhong sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Sa opisyal na pahayag ni Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista, sinabi nitong nakikipag-ugnayan sila sa mga concerned offices para matukoy ang kinaroroonan ng mga nawawala. Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Rizal, nilinaw na hindi pinangangasiwaan ng lalawigan ang gumuhong sanitary landfill. Ayon sa opisyal na pahayag ng lalawigan, pagmamayari ito ng pribadong kumpanya. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang trash slide o pagguho ng basura sa sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa DENR, nagsagawa na sila ng on-site investigation ang Environmental Management Bureau ng ahensya sa Calabarzon. Hinihinga ng detailed action plan ang private operator ng sanitary landfill.
Inatasan silang magsagawa ng agarang waste compaction at daily soil covering. Pinapakontrol ang paggalaw ng mga heavy equipment at pinagbabawalan ang pagpunta sa high-risk zones. Pinagsasagawa rin sila ng slope stabilization at regular na site inspections. Samantala, narito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa EDSA Bagong Barrio sa Caloocan. Makikita po natin sa as of 7:24 in the morning dito sa kanang bahagi na papunta ng monumento at ganyan po sa kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak ay light to moderate po ang current traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, at sa part of Service Road sa Cebu City, light to moderate naman po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Iginiit ng Greenland na hindi kailangan ng hospital ships sa kanilang bansa. Sa Facebook post ni Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen, iginiit nitong mayroon anyang sariling public healthcare system ang kanilang bansa na libre sa mga mamamayan nito. Nauna nang sinabi ni United States President Donald Trump na kausap nito ang envoy ng US sa Greenland para magpadala ng hospital boat. Ang Greenland ang binantaan ng Estados Unidos na planong angkinin kamakailan lamang. Iniimbestigahan ng Ukraine kung pag-atake ng mga terorista ang nangyaring mga pagsabog sa kanilang bansa. Sa isang Facebook post, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na meron silang natanggap na mga report ng pagsabog mula sa Ministry of Internal Affairs. Nasa 25 individual anya ang nagtamo ng mga injury habang isang 23 years old na police officer naman ang nasawi. Itinuturo pa rin ng Ukraine ang Russia na posibleng nasa likod ng mga pagpapasabog. Ayon sa Ukraine, ito lamang nagdaang na linggo. Mayroong halos 300 drone strikes at 50 missiles ang pinalipad ng Russia. Naging mainit ang pagbubukas ng UNTV Volleyball League kahapon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Sa opening matches pa lamang, kapansin-pansin na ang mas mataas na antas ng kompetisyon habang ipinamalas ng bawat koponan ang kanilang paghahanda at determinasyon sa hardcourt. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. UNTV Volleyball League Season 4. 10 kupunan ang magpapasik laban sa hardcourt. First game pa lamang, kina-intense na ang labanan sa pagitan ng defending champion na PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner. Sa unang laro, dumiretso sa 5-set thriller ang tapatan ng dalawang koponan matapos ang dikitan at palitan ng momentum sa loob ng court. Umarangkada ang unang set sa halos dikit na puntos bago nakakuha ng lamang ang AFP Lady Gunner sa score na 25-23. Sa ikalawang set, bumawi ang PNP Lady Patrollers at naipanalo ang set sa score na 25-22 na nagpakitang gilas para sa kanilang mabilis na adjustments at matatag na depensa. Nagpatuloy ang tensyon sa ikatlong set kung saan muling nakalamang ang PNP sa score na 25-21 habang pilit namang humahabol ang AFP. Ngunit sa ikaapat na set, naging dominante ang AFP at inagaw ang set sa score na 25-17, dahilan upang umabot sa deciding fifth set ang labanan. Sa huling set, mas naging kalmado at organisado ang PNP at tuluyang nakuha ang panalo sa score na 15-10. Tinanghal na best player of the game ang opposite hitter na si Yam Porio matapos makapagtala ng 17 points mula sa 16 attacks at isang ace. Ngayon po kasi sabi ng coaches namin, play loose lang. Wag po kaming ma-pressure, ganon. Pero kita naman sa court medyo na pressure kaunti kaya siguro na scramble din mga ilang sets po kaya umabot ng 5th set. Pero
it was an intense game, sabi nga. So, sa next game po, of course, magiging ano pa rin po kami, magiging intense pa rin sa loob ng court kasi yun nga, iniisip namin na lahat ng team ay pantay-pantay. Hindi rin nagpahuli ang ikalawang laban sa pagitan ng BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes dahil sa matinding palitan ng puntos sa bawat set. Nagsimula ang Lady Firefighters ng malakas na opening at agad nakuha ang panalo sa unang set sa score na 25-14. Sa ikalawang set, naging mas agresibo ang opensiba ng Comelec at nasungkit ang panalo sa score na 25-21. Sa ikatlo at ikaapat na set, naging intense ang palitan ng lamang sa puntos ng dalawang koponan bago tuluyang naging dominante ang Lady Firefighters sa dalawang magkasunod na set sa score na 25-21 at 25-20. So lumabas yung yung ni-review namin sa nilaro ng Comelec last year. So hindi madali kasi nakaisang set sila sa amin tapos dumikit pa. Okay, so nag-stick lang kami sa pattern namin tapos may mga sinugal kaming tao para makompleto yung fourth set. So risky yung fourth set. Medyo naging shaky pa rin. So kailangan namin i-improve pa. Kasi may mga lumulusot pa rin na bola so hindi pa kami satisfied sa kailangan pa namin maging eager sa ginagawa po. Kasabay nito, tinanghal na best player of the game si Gang Abellana na may 26 points mula sa 22 attacks, 2 blocks at 2 aces. Bukod sa panalo ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters, kapansin-pansin ang mataas na antas ng kompetisyon, mga clutch plays sa crucial moment, at ang determinasyon ng bawat koponan na makuha agad ang pagkapanalo sa opening day pa lamang ng palaro. Sa pagbabalik aksyon ng liga, asahan ng mas matitinding bakbakan ng 10 koponan, hindi lamang para sa tagumpay ng bawat team, kundi para rin sa advokasya ng pagtulong sa kapwa. Abangan ang susunod na tagisan ng mga ahensya ng pamahalaan sa UNTV Volleyball League sa Paco Arena sa Maynila sa February 25, 2026. Magsisimula ito ng alas 12 ng tanghali sa labanan ng NHA Home Masters kontra Pag-ibig Lady Smashers. Susunod nito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers laban sa DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At sa ganap na alas 4 ng hapon, magtatapat ang DNR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Mapapanood din ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 19 na nagsasabi, ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Happy Monday mga kasangbahay sa mga papasok na sa kanilang mga trabaho. Good morning po sa inyo at ingat po sa biyahe. That's right. Energy mo. Gusto ko yun. Happy na naglag. At syempre, sa mga kakagising pa lang, unat-unat na po kayo. Para po, masimulan natin ang umaga na may saya at pagpasalamat. That's right! At para sa mga medyo kulang pa ang tulog dyan, kape-kape muna tayo para may dagdag tayo energy for today. Isang. Paano ba? Dagdag energy, di ba? Ang bongga. Totoo yan ha. Coffee is life talaga. Pero wala ba kayong napapansin? Ayan. Uy, medyo yung camera natin, ipaling mo lang ng konti ng gano'n. Ipapaling daw. Makikita na kayo agad dyan. Oh. Medyo ipaling mo dito. Ayaw nyo. Ayaw nyo ipaling mo. Sige, inarampa ko to. Rampa. Sukat mo. Ay! Ganda nun ha? Uy!
nagsasabi. Oh, kaya mo tong gawin ganda. Ian actually eh. Gagawin ko. Kaya natin tong gawin. Ito nga yung gagawin natin today. Ganda. Grabe, ang cute niya. Nakikita ko yan lagi sa social media. Mukha siyang Ganda. fluffy. True. Ang ganda, is so cute. Period. Alam nyo ba, alam mo ba Ate Celine, madali lang daw gawin ay ang mga bags na nakikita po ninyo ngayon dito. At mamaya gagawin nating dalawa. Ay, wow. Oo, pang ating dalawa daw yun. Ganyan naman. Tapos pag-isipan natin kung gagawa natin si Ian tsaka si Joshua. Eh, di Sana mo. kayanin ko. Nakahandbag din kami. Pala nagbaon ako ng mga skills ni Mamsi ngayong araw. Ayun. Ay, bakit pwede naman yung ganun sling bag? Pwede ba yun? Oo. At saka ang gusto ko dito, mukhang sasabak naman tayo sa workshop dahil syempre Arts Month pa rin ngayon, lulubos-lubosin na natin. Kung dati puro tayo mga mga painting ganyan, ngayon gagawa tayo ng Crafts. sarili nating bag. Let's go. Mga That's nagka-crafts na right. yung mga cheating na to. Pero yung gagawin natin ngayon na makakasama po natin mga kasambahay, ang kimot. Gagawa tayo nito. Ang tawag po dito ay chunky bag. Chunky Mga pinaka- bag. I like it. Tapos makikita nyo dyan sa taas, ito may Kimot. apat tayo dito na dyan gawa yung chunky bag. Yung parang Ito, okay, ito yung raw material From niya. that, gagawin nating bag. Yeah. Paano kaya, no? Mamaya nalaman natin. Isang diretsong parang, hibla lang, no? Tapos magiging bag na siya. Ang fluffy pa. Oh. Later. At syempre, hindi mawawala ang pagkain natin. Masarap na naman ang breakfast dahil ipagluluto tayo ni Chef Leonida Monzon. Kasama natin si Chef. Chef, good morning po. Kamusta po dyan? Good morning. Morning, Chef! Good morning po. Uy, gusto natin makita si Chef. Ayan! Na-miss natin si Chef eh. Tagal natin hindi nakita si Chef. Last week lang eh. Isang linggo. Thank you! Yung mga food, Mamaya malalaman natin kung ano bang bagong natin, iluluto natin ngayong araw. Ay, alamin ko na nga para Sige nga. may sneak peek na ako. Punta ko ng Puntahan chef mo, para sige. isi-share ko sa inyo kung ano bang recipe ang gagawin natin ngayong araw. Oo, magtira ha. Eh, teka lang, samahan na kita, broski. Sasama na ako sa'yo. Sige, sumama ka na. Oo, Ganyan tara. naman tayo Tara na. Magtira kayo ha. go na, Magkasama let's na go. naman Let's kayo go. Pero may dalawa. tinatawag na HHWW. Holding hands while walking. Pasway-sway pa yan. Pero ito na nga, Celine, dahil nga pag-usapan natin kanina yung chunky bag, excited ka na ba na gawin niya? Actually, gustong-gusto ko na nga malaman paano ba ito ginagawa kasi hindi ako marunong maggaganyan-ganyan eh. Pero nakikita ko siya para siyang tirintas. Oo, yung handle. Oo, nagkakaroon ako ng hope na magagawa ko to. Kaya Yes. kasi marunong ako magtirintas. Ewan ko kung ganun din yung paggawa sa kanya. Kaya para simulan na to, saktong-sakto, meron tayong makakasama from Kimot. Kakaiba kasi ang ginagawa nila. Kasi yung karaniwang crochet, nale-level up pa nila yan. Kaya nakakabuo po sila ng ganito kagagandang chunky bag. Yes. At balita ko nga, Tini, marami ang nagjo-join sa workshop nila kasi very interesting, di ba? Hindi lang to yung kapag ginawa mo, isasabit mo, tapos titingnan mo lang. Ito, pag ginawa mo, gagamitin mo siya at makikita ng lahat, di ba? Yun yung perfect na marketing yung nakikita mismo sa'yo. Tama, kaya tawagin na natin ang makakasama natin today, si Miss Lai Bacalzo, ang owner ng Kimot. Good morning po, Miss. Magandang umaga po. Hi po. Celine po. Welcome po sa Good Morning po. Ayan, Miss Lai, dito tayo sa loob ng ating table. Pagitnaan natin siya. Yes, ito po kayo. Ayan, naku, Miss Lai, bati po kayo sa ating mga viewers. Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Paano po ba natin sisimulan ito, Miss Lai, itong paggawa ng chunky bag? Lalo na po dun sa mga kagaya namin, hindi po kami nagko-crochet, medyo may katamaran kami sa mga ganong bagay. No po, bale yung ating gagawin is hand knitting chunky bag. So, hindi natin kailangan na meron tayong background sa crochet or sa knitting kasi ang gamit lang natin ay kamay. Yes. Ayan, sige, Miss Lai, turuan mo na kami. Paano ba ito ginagawa? Ano ba yung mga materials na kailangan natin? Okay, so sa sa chunky bag, ang material na gagamitin natin ay chunky tube yarn. Yun po yung tawag dito. Tube yarn. So, ito po ay gawa sa cotton fabric na merong fiber fill inside para maging chunky siya. So, if hahawakan nyo po siya, para siyang unan or yan, malambot. Malambot niya. And then, meron din tayong manual
tsaka yung ruler po pang measure. Ito yung kanilang manual. Sobrang cute lang din mga kasabahay. Parang yung chunky bag nila. Yes. Amazing. Tsaka kailangan natin ng gunting. Siyempre, para magugupit tayo. True. Yan. Ayan, Miss Le, turuan niyo na po kami. Paano po ba namin to gagawin? Sige po. Bale, ang proseso ng ating bag ay magsisimula sa foundation or sa ilalim ng bag, tapos sa structure or sa body ng bag, and then yung last po ay yung handle o yung straps. Ayan. Sige po tayo, Miss sige po. Le, para di tayo mangawit. Ito na. Excited ako. Ako Eto din. pa. So, ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng loop or ng chain. So, magme-measure muna tayo ng 6 inches na excess. So, isang buong ruler na siya, itong kasama natin sa material. And then, mula rito, dito tayo magsisimula. Ito pa. Tapos, ipapailalim po natin ito. So, ilalim natin siya. Gagawa tayo ng loop or ng bilog. Ganyan po. Ayan. So, pailalim natin siya. Ganito po. Oh. Ayan. Ayan po. Tapos, mula po dito sa bilog, dyan tayo mag-i-insert ng yarn. So, ito pong mas mahaba na yarn, insert natin siya papaloob. Tapos, hilain natin. So, ganito po yung itsura niya. Ayan. Tapos, i-measure natin siya ng 4 centimeters long. So, ganyan po. 4 centimeters. Ay, medyo malaki. Ayan pa. Hapa. Nakaka-pressure? Hindi, okay lang po Feeling ko, hindi ako makasunod sa instructions. Ayan. Tapos, uulitin lang natin yung proseso. Gagawa tayo ng 7 chains. So, dito sa bilog, 7 chains. Insert ulit natin yung yarn. Doon sa bilog, hilain natin. At i-measure ulit natin ng 4 centimeters. Ito So, ito po. Hilain natin. Ay, mag-insert ulit tayo ng yarn. Papaloob. Hala, ito na Ayan. yung itsura niya. Kaya siya nagmumukha Apo, so mukha siyang tirintas na itsura. Ayan. Wow! Ayan. So, gagawa po tayo ng 7. So, isa pa, ay ano pa po, 5 pa po. Ayan. Sana maganda yung kalabasan ng akin. Kaya nga. Kasi kung ano daw yung magagawa mo, yun ang iuuwi mo. Tama. Magko-comment na lang ako sa i-comment mo yan. Kasi ako na lang yung manalo. Mga kasangbahay, ngayon lang po namin hihilingin na huwag kayo mag-comment. Bigay na sa amin to mga kasambahay, oh. Para kami naman po yung manalo. So, eto na po yung itsura niya. Wow. Ay, para mabili. 1, 2, 3. Yan. 6. Ayan. Okay lang po ba to, Miss? Uy, tingnan nyo. Tingnan nyo to. Natutuwa ako. Nakailan na ako. 1, 2, 3, 4. Ang saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, dito po, sa pang 7th na chain, ilalagay natin itong hair tie na magsisilbing marker na nasa ruler po. Ayan. So, lagay lang po natin siya dito. Yan. So, ganito na po yung itsura. Ang saya. Ang haba. Ay, naku, very pasok sa mga kikay-kikay dyan. 1, 2, 3, 4, Matutuwa 5, kayo 6. dito, nga ni. Eto po. Oh, di ba? Ang cutie-cutie. Ay, sobra. Tama po. So, eto po, lalagyan natin ng marker. So, yung hair tie po na nasa ruler, ilalagay lang natin siya. Perfect. Okay lang po kahit yung ano ko, parang maluwag. So, stretch lang po. Make sure lang siguro natin na wala siyang butas para pag may nilagay tayong mga maliliit na bagay, hindi lulusot. Yan, perfect. Okay po ba to? Apa. So, kapag natapos na natin, tapos na tayo sa foundation or ito yung pinaka-ilalim ng bag natin. So, sa susunod, yung susunod natin gagawin is yung first row na po. So, magbibuild na tayo ng bag, ng body ng bag. So, ang susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng yarn dito po sa paligid, paikot. So, pag ganito po siya. Same lang po mula sa likod. Ayan, hilahin natin. So, ito po. Yan, dyan po. Nangungopia po ako, sorry. So, ito po. Ayun. Tapos, ito yung susunod. Ito po yung susunod hanggang dito po sa... Ganto lang po siya kalaki. Yung paghila natin, dapat
ka-same height na to, or 4 centimeters long din po. Tapos dito na po ba yun? Apa. So, kada hila natin ng yarn, dapat ang measurement ay 4 centimeters or same height as this po. Oh. Ay, nape-pressure ako, mga kasangbahay. Feeling ko, mabubuo ako ng basahan today. Hindi pag yung nabuo. Pag pala. Yan. Ako, buti na lang, alam nilang hindi ako artistic, no pressure. Baka pagalitan ako ng nanay ko pag uwi. Sabihin niya, hindi ko tinataas ang bandera ng mga mananahi. Kakahiya ako ng lola ko nito. Lola ko. Ay, isa pa po, right? Apa. So, kung 7 yung gawa natin kaninang chains, 7 din dapat itong mga nakatayo, kasama sa bilang ang marker. 1, 2, 3, 4. Bakit sa akin 6 lang? Ito po yung Ay, last. ito yung... Okay lang po kasi hindi talaga din siya madalas makita ng mga ito po. Ay, ito pala yung isa. Nagtatago lang. Tama po ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang last po will be here. Oh. I feel so proud. Ayan. Tapos, ayan. So, ulitin lang natin ulit. Dito naman sa kabila. So, sa kabila naman siya, paikot. So, ang guide natin dyan is kailangan may kapares etong nagawa na natin na una. Okay. So, mag-insert lang ulit tayo ng yarn dito sa kabilang side. Ayan po. So, kailangan meron siyang kapares. So, dito. Ikot lang tayo. Tapos, ang susunod ay dito na po, hanggang dito sa last. Okay. Tama po ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eto Ang po. saya. Ang saya na nakaka-pressure. Baka hindi bagyong magawa ko. Ay, ito. So, Here. Yan. Ayun. May partner na si Lobby. Amazing! Diba? Hidoks. Yun. So, ito po yung sunod. Okay Tapos, ito po yung last. Miss Lai, kailan niyo po naging interest itong paggawa nitong mga chunky bag? Bale, crochet or ganchillo po talaga ako nagsimula. So, nung 2020, pandemic hobby. Tapos, hanggang sa kumuha ng mga orders na yung mga friends ko, and then yung ibang tao. And then, etong chunky bag, na-discover ko po nung 2023. So, yung hand knitting. Then, na-discover ko rin po na mas madali siyang ituro. So, nag-workshop po ako nung 2024. So, nagtuturo po kami sa mga corporate events, birthdays, bridal showers. Then, meron din po kaming mga workshops sa mga studios and cafes. Wow, nice. At lahat yan ay bunga ng pandemic eh. No? Ang dami talagang mga nadidiscover nung pandemic. Ako lang Dahil yung walang walang discover nung pandemic. Oo nga, ako din. Wala akong na-discover. Wala akong nakuna talent nun, dumaldal lang. Nagre-report na kasi ako nun. Yun lang ang ginawa ko buong pandemic. Alam, tama kaya to? 2, 4, 1, 2, 3, Parang 4, nawawalan ako ng pag-asa sa ginagawa ko. Parang hindi siya tama. Bakit yung sa akin mukhang caterpillar? Ito po yung 7. Okay. So, partner-partner lang po Ay, siya. pala, ito pala. Lagyan natin siya. Ay, ito din po. Para meron siyang kapares. Ayun. Feeling ko naman, Buti ba yung bilog-bilog dito may ka-partner? Oh. Lahat sila may partner. perfection. Ayan. Saya. Ayan. Ayan, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na to. Ayan. So, after po nito, Miss Lai. Apo, after nito, second row na tayo, tapos uulitin lang natin yung process hanggang sa makabuild na tayo nung bag. I mean, yung structure po ng bag. So, yung marker magsisilbing, dito tayo magsisimula palagi. So, palatandaan natin siya na magsisimula na tayo ng bagong row. So, re-remove lang natin yung marker. And then, dito po tayo magsisimulang mag-insert na. Wow. Partner na po sila. Ayan. So, dyan lang po. Apo, ayan. Ayan. Isa lang po, isa pa rin siya. Oh. Sige mga kasangbahay, habang fini-figure out namin ang lahat ng ito, huwag kayong aalis dahil, ayan, mamaya,
pagpapatuloy namin to at tingnan nyo kung anong magagawa natin. Pero habang chine-check namin tong mga gawa namin at pinifigure out yung aming bag, tingnan natin ano naman nangyayari at ano bang niluluto nyo dyan, Joshua and Ian, sa kitchen. Ay! Nakikita nyo naman, no? Diba meron tayo dito So many food. butter, longganisa, patatas. Yun. Siguro nahulaan nyo na kung ano. Steak! Joke lang. Biglang ang layo eh. Patatas. Marami na ibang klaseng luto sa patatas. Oo, Siyempre. baby Pero potatoes. si chef ang maghahanda niyan para sa atin. Oo. Hindi na natin patatagalin pa. Tama ka dyan, broski. Huwag na natin patagalin pa without further ado. Yes! Makakasama natin today ang trainer at owner ng Maestra Panaderia at Das Paniñas Livelihood Training Center. Siyempre, walang iba kundi si Chef Lea Dina Tagle. Good morning! Welcome home again! Welcome back ulit. Sa good morning. Grabe, na-miss natin. Yes, I miss you too. I miss you both. Chef, kasi sabi ko, steak, baka maniwala yung mga kasambay natin. Ano po ba talaga ang lulutuin natin ngayong araw? Ito ay isang healthy na pagkain uli, pero medyo nag-elevate na. Yan. Dati Yan. traditional, cultural. Tama. Ngayon, parang mga pang-chef talaga. Yun. Pang mga pang-French. Ayan, chef. Kasi we're going to use butter, milk, and the imos longganisa. Medyo dinagdagan natin ng ibang flavor. At yung gagamitin natin ang produkto ng imos. Parang At yun ay imos fusion na to, longganisa. fusion na. Yeah. Mm. Kaya, May pangalan po ba tong recipe natin ngayon? Oo nga. marble potato with creamy cheese, topped with imos. Imos longganisa. Imos longganisa ang bida Quick, rito. ano lang po dito sa ating longganisa? Kasi yung iba hindi familiar sa imos longganisa. Ano po ba ang Ano ang difference? Okay, kasi marami nag-training ako niyan sa WOFEX eh. Merong Cebu, Lucena, yung Ilocos, Marami diba? pala, no? Yeah, vegan. So, ang kaibahan ng imos longganisa is medyo garlic, napakaraming garlic. Garlic siya. Saka adobo, napakasarap. Okay, parang adobo yung, kung iisipin ng mga kasama natin, ang flavor profile is parang adobo na. Yeah, adobo na napaka-spicy niya. Okay. Tapos na-highlight yung lasa ng garlic. Ayan. Kaya So, alam naman natin ang... interesting. Oh. Yes, alam naman natin ang purpose ng garlic. Antibiotic yan. So, very healthy rin. Yan, diba? gusto ko yung mga lotion kasi healthy yung mga... Oh, siyempre. Dapat yung nasasatisfy yung palat mo. Tapos, at the same time, nagbibigay ng magandang Perfect. Oo nga. contribution sa kalusugan Tama. natin. Ganda ng Okay? chef. Yes, chef. So, simulan na ba natin? Opo, let's go na. Magagawa muna tayo ng bechamel sauce. Okay. Sauce. Ang pinaka na base natin ay bechamel sauce and then we're going to add cheese. Okay. Cheese. Paano po ba ang base ng bechamel? Okay, ang bechamel sauce is butter, and flour. Napakasimple pala nun. flour. Butter and Okay. flour lang pala yun. Yan. Dapat equal ratio ha. Pag sinabing equal ratio, 1 is to 1. Okay? Kailangan same. So, bali kung isang tablespoon na butter, Isa isang rin. tablespoon din na flour. And then, lalagyan mo lang siya ng gatas. Yan. Tutunawin muna natin. Pero ang daming application po ng bechamel sauce. No? Yeah, Iba sa pwede mo ibang siyang- luto po siya nagagamit. Yes, pwede sa fish, pwede sa cordon bleu. Yan. So, nyo susunod, turuan ko kayo magawa ng cordon bleu. Uy! Ayan na nga. Sa-spoil lang kami ng chef, ha? Yan, Sarap kasi niyan, tinuturo ko yun sa full processing. Okay. Yan. So, magagamit nyo yun. Maraming usage. Ayan na, tunaw na ang ating Okay. butter. Yan. Ito Add ay natin ng konti lang. flour. Gusto ko kasi medyo light lang ang kasi Hindi masyado ang malapot. magpapalapot sa atin yung cheese. Okay. So, mas masarap yung malasa yung cheese. Okay. Okay? Okay, so- lagay na natin to. Ano po yan? Milk. Milk. Yan. Oo. Pero yellow po siya, no? Ano po Yes. ano po Kasi mixture? depende sa, di ba iba-ibang klase ng gatas. So, ibang brand, nag-iiba-iba ang kulay niya. Okay. Yan. Full cream po ba? Or Yes. evap po siya? Pwede namang evap, pwede Okay. full cream. Yan. Ba't ibang milk? And then, lalagyan na natin siya ng cheese. Ayan na ang cheese. Yes. The more the merrier. Yes. Pwede kayong maglagay ng iba't ibang klaseng cheese. Depende sa inyo. Chef, parang maano rin to, no? Ma-protein. Kasi Yeah. sa dairy, Saka sa milk niya. calcium. Oo. Yes. With Actually, cheese. complete dish to. Alam niyo kung bakit. Kasi ito may calcium, Okay. may protein,
Tapos yung patatas, source of carbohydrates. Oo nga. And then the langgonisa is source of protein. And then this one, the parsley, is vitamins and minerals. Oo, kasi chef sa meron po kasi akong segment sa fitness, tapos meron din kami mga part na de-discuss namin kung ano yung magandang mga food para sa mga muscle build. Nahuli tayo! Nahuling kumakain! O, pero yun! O, since natikman mo na, Joshua, anong masasabi mo, broski, ha? Wala ka. Napakasarap. Speechless ka na, ha? Tsaka ang ano lang niya, ang dali niya gawin pala. Kasi pag nanonood ka, Chef, oh. alam niyo, chef, pag nanonood ka kasi ng mga nag-ululuto tsaka pa nagsuserve ng mga ganitong klaseng dish, parang feeling mo, hindi mo kayang gawin yun. Napakasimple, di ba? Yung pinakita ni chef, kaya mo pala sundan. Hindi siya ganun kahirap pala. Kaya sa mga kasambahay natin na gustong matikman to, kaya i-recreate sa bahay. Napakasimple lang po. At saka hindi naman kailangan yung longganisa imos siya. Pwedeng iba, no? Yes. Pwedeng kung walang longganisa, pwede kayong gumamit ng ham, Yan, bacon. Medyo yung salty para Something salty, nagbe-blend yung lasa ng creaminess ng cheese and milk. So, pwede i-try na mga kasambahay natin. Pero, chef, gusto rin namin pwede niyo po ba i-showcase yung iba namang mga nakahanda dito? Yun, iba sa pang ating food natin, napakarami. So, maraming salamat. At ito po, yung mga specialization namin sa Maestra Panaderia, ginagawa namin po itong masustansya kasi mostly lahat po nilalagyan ko ng, lalo na itong healthy bites. Nilagyan ko po ng patatas, malunggay, carrots, at saka kalabasa. Talagang healthy ingredients, no? Grabe. Yes po, kasi ang gusto ko po, huwag mawiling kumain ng mga fast food. Yes. Tama Kasi maraming health benefits yan kung makakain ka. Kumbaga, hindi naman nagko-complement yung lasa, yung sustansya. So, kaya kumbaga for all ages. True. Hindi naman kailangan dahil healthy siya, di na masarap lang. Yes. Ito, healthy, masarap. Oo, healthy na masarap pa. Yes. At hindi mo makakalimutan kung sino yung Yun. di ba? Pag kahit saan ka pumunta, sasabihin mo, may nakain akong ganito. Si ano yun? Kaya di nga ba? po, talagang iba rin talaga yung ganong goal sa pagluluto ng pagkain. Hindi lang yung makapagluto ka na ng masarap lang. Maganda rin yung nasa isip din natin kung ano ba yung neto, benefits nila dito, yung health benefits nila. Meron ako isang quote. Ano yan, chef? Making business is not just making money, it is also a way to serve humanity. Wow! You're earning money, you're serving humanity by doing what is good for them. Kaya masarap yung luto ni Chef. Kasi ganun yung goal ni Chef. Hindi lang yung para makapag-business lang. Kasi malapit din po sa amin yan dito sa UNTV as public service channel. Malapit po sa amin ang pagbibigay serbisyo sa mga tao. Kasi Ay, po yan. yung maging maligaya yung pinagsisilbihan mo, that is the greatest reward na pwede nating makuha. Di po ba? That's so beautiful. Kaya it's doing good din sa inyo. Sobrang saya namin pag kayo may bisita ngayon dito. Sana po hindi kayo madala dito. Sana po bumalik kayo dito sa amin. Okay, my pleasure. Sunod yung anak kong teacher. Oo, sa'yo gumawa ng cakes yun. Talagang? Yeah. Sige, matikman naman tayo yung Sige, cake naman. sige. Thank you. Salamat sa inyo. Ayan, ito pala ang contact details ni Chef ang Maestra Panaderia. Sige po, promote niyo po yung inyong panaderia. Yung bakery po namin, matatagpuan sa Paliparan 1, Dasmariñas, Cavite. Kauna-unahang bakery yun sa buong Paliparan. Talagang din. Ako po ay trainer ng Dasmariñas Livelihood Center. Ito po ay libre ng LGU ng Dasmariñas. Lahat po free. Meron kaming candle making, hilot and wellness, bayong bag. Pwede nating ma-invite sila. Okay. Sa mga arts and crafts nyo, nakita ko. Yes, candle making, pangkabuhayan yun. Meron din bread and pastry. Ang tinuturo ko kasi food processing. Okay, pero sa mga kasama po yung mga livelihood programs. Kasi dito rin po sa UNTV nagkakaroon din po tayo ng mga livelihood programs. Tapos nagbibigay din po tayo ng mga pang-start-up po nila. So maganda nga, parang makapag-collab po tayo. Ganda po yan. Pwede kayo makipag-collab sa amin. Yun, again, maraming salamat. Address lang po kayo ng letter. Maraming salamat. Salamat, Lea Monzon, Thank you. for joining us today dito sa Good Morning Kuya. At masarap na naman ang ating pagkain ngayong umaga.
Eto mga kasambahay, turo natin yung mga kasama natin na tikman nyo na ba? Gusto nyo ba tira namin kayo? Dapat! Gusto niyo pa ba? Gusto nyo ba? Sabi kayo sa amin. Sarap eh. Gusto na namin tikman yung cheesy potato. Kaya nga. Parang ang sarap na may french fries tapos isasaw. Oo nga, no? Sa tacos. Pwede, Nachos. Pwede rin, oo. Sarap, sarap. Nachos. Very Instead of versatile. baby potato, yung marble potato, True. you can use nachos. Marami siya pwede paggamitan. Thank you so much po, Chef. Wait lang po nagpapakaano pa po kasi kami dito eh. Mga kasagbahay, grabe, sobrang tahimik na namin dito. At saka busy kami, panoorin nyo lang kami. Hindi na nagtrabaho. Pero tingnan nyo yung gawa ko, mukha na siyang tsinelas. Pero Miss Lai, para po dun sa mga kasambahay natin, pwede niyo po bang i-explain sa kanila kung paano talaga natin nabuo itong ating bag ngayon? Eto po. So, bale, kanina, gumawa tayo ng foundation or yung bottom ng bag. And then ngayon, gumagawa po sila ng structure or ng body ng bag. So, pagkatapos na to, if-flip natin yung bag. So, ganito na yung itsura niya. Galing. Tapos, straps na siya or yung handle na. So, dito po sa mga gawa natin, nag-iiba yung design ng straps. So, meron tayong short handle, merong plain handle, merong body bag, and then shoulder bag. Oo, diba? Si Ma'am pa lang yung nakakapag-flip kasi kami malayo pa kami sa katotohanan. Okay lang po, trust the process. Pero, di ba nagkakaroon na siya ng katawan, hindi na siya mukhang, sabi nga nila mukha daw, caterpillar kanina. Pero ang nakakatuwa siya kasi yung focus mo talaga, nandito lang. Tapos, mafe-feel mo na parang may kulang sa'yo kasi ang hirap pala sumunod sa instruction, lalo na kapag hindi mo katabi yung nagtuturo. Buti na lang nandito talaga si Ma'am na pwede kong tanungin, tama po ba yung mga pinaggagawa ko? That's right! Kaya mas maganda rin mag-try nyo yung mga workshops nila mga kasambahay. Kaya para dun po sa mga gusto na matry din po itong ginagawa natin, matuto po sa inyo at hindi lang manual ang sinusundan talaga. Paano po ba nila kayo makakontakt? So, meron po kaming workshops this February or every month. So, follow our page lang po sa Facebook, Instagram, and TikTok at Kimot PH. So, ayun po. Ang ganda ng Kimot. Ano po ba ibig sabihin ng Kimot So, talaga? ang Kimot po, ang ibig sabihin niya ay deep Tagalog word din po siya ng gawang kamay or hand. Kimot. O, diba? May natutunan pa tayo. Natalo kami ni Ian. Kimot sila ng kimot. Baka mamaya mali pala yung Pronunciation, no? Iba pala yung pag-pronounce. Kimot. Perfect. Ito, chubyar. Uy, ang galing nito. Ang galing niya na, ha? Siyempre. Mas nauna si Tini. Mas nauna lang si Tini. Ala, ang galing mo nga na siya sombrero. Grabe kayo! Bagla! Iba yung itsura. Sinelas kasi to. Ang galing, At saka mga kasambahay, kahit wala kayong experience sa pagko-crochet again, gaya ng sinabi ni Miss Lai kanina, pwede nyo itong i-try. Kasi ako rin, hindi ako marunong. Parang kayo, first time nyo, di ba? Oo, hindi kami marunong ng crochet, pero ito mas madali siya. Ito lang. Ako kasi, na-try ko yung crochet po. Feeling ko, gusto lang sumuko nung nagtuturo sa akin. Pero ito, easy lang siya to follow yung mga instructions. Ngayon nyo lang po ginawa to? Oo, grabe. Ang bagal nyo naman. Sorry, na first time namin. Tsaka hindi daw kami yung may-ari. Galing, Akala ko parang iba. Ang galing, no? Tapos pwede pa pong magsabit dyan ng mga accessories, no? Opo, Pwede rin, ng no? mga anik-anik. Oo, depende sa'yo. Galing. Gusto mo ikaw, sumabit ka. Yung social media accounts niyo po, baka pwede niyo pong i-share naman sa mga kasambahay natin. Yun po, follow our page po, Kimot PH. So, Kimot PH lang po. Facebook, Instagram, and TikTok po. May mga kailangan po ba silang ipasa kapag gusto po nilang umattend sa mga workshops po Wala ninyo? po. Meron po kaming site sa page namin. So, click nyo lang po yun. Then, nandun na po yung workshop form namin. Wow, ayun lang, ganun lang kasimple mga kasambahay. That's right. Kaya thank you so much po for spending your morning with us, Miss Lai Bacalzo. At sana ay marami pa po kayong maturuan sa paggawa po nitong cute and charming na chunky bag. Pero bago tayo bago natin pakawalan si Miss Lai, magkano po ba yung workshop? So, yung workshop kit namin, or workshop namin is 1.8. Standard price po namin. So, it will magdi-depend lang siya, magdi-differ lang siya sa mga cafes or studios po na pinapartner natin.
Oh, kasama na po talaga yung mga starter kits So, nila. all materials included na po doon sa aming family. At least uuwi na kayong may bag nun, mga Yes, kasambahay. sa inyo na rin po ito. At saka yung yung uuwi ka na may bago kang learning. True. Diba? Yun yung hindi mo mababayaran talaga. Tama! Ayan, mas masaya kapag mag-share tayo mga kasambahay ng good vibes. Kasi alam ko yung iba sa inyo, paano naman kami gagawa yun? Wala naman kaming starter pack. Ito na nga po, opo, dahil ito pong mga nakikita niyo sa aming harapan, may mabibigyan po tayo nitong maswerte nating kasambahay. Yes, tama kayo, ipapamigay natin to sa ating mga viewers. Kaya abangan niyo po dito sa Good Morning Kuya this week ang ibibigay naming pong question. Dahil kapag kayo po ang napili, magkakaroon po kayo nitong cute na chunky bag na ito. Hindi ito ha, akin po. Oo, kasi tsaka baka di rin kayo matawa sa gawa ko. Pero galing sa Kimot mismo, yung ibibigay na chunky bag sa inyo. Gawa ni Miss Lai. O, siguradong maganda yun. Kasi yung sa amin, nandiyan nagdududa ako eh. Parang Pag sinabi mo kayo gagawa ng bibigay, parang di sila magpapasa. baka hindi sila sumagot. Parang Hindi sila magpasa dyan. kailangan. Disclaimer lang, si Miss Lai po gagawa. Ayan, pinagpasa. Tama. Pero alam mo, nakakatawa dito sa kit nila, Miss Lai, yung isang buo na nakita nyo kanina mga kasambahay, saktong-sakto na yun sa isang bag. So, hindi na kayo magpuputol-putol masyado, hindi na kayo kakabahan, baka magkulang siya. Kasi ready na for isang buong bag yung kanilang isang roll kanina. Oh, ito ba yun? Ito ba yun? Oo, yan. Tube yarn. Ganito lang, it's enough. Tube yarn? Yes, tube. Tube yarn? Perfection. Ang galing. Tsaka walang other materials, talagang kamay lang, no? Hindi Pero mo paano po kailangan namin malalaman kung kailangan namin itigil to? So, kasi yung haba ng roll na So, yung standard na row natin is 6 or 7 rows. Lahat ng matitira ay para na po sa straps or sa handle. Oh, so paano natin bilangin ito kung 7 rows na ito? So, ito, pwede na po Binibilang pala natin siya. 1, 2, Binibilang. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na yung akin? Ito, 8, 9. Marami na po pala. Wala, ang dami ko na nagawa. 7 lang daw, 9 na to. Ayan, so flip na natin siya. Di mas malaking bag na Kasi yan. di ba po tapos siya? Sige, okay lang po. Okay So, Extra yan, extra bayad yan. Wow. Bakit ang ganda-ganda po nung inyo, Tapos Miss ito Lai? Tapos yung sa akin. Panayan lang po. Ayan. Ang chunky nga. Chunky. Wow. Chunky bag. Tsaka feeling ko pag medyo pasmado kamay mo, ma-absorb na lahat ng ano. Pag fling Ay na. I-flip pala siya. Sino nagsabi kayo ng Ang galing. I-flip pala. Ang galing. Parang kumukulong tubig na ng kulang. Pansit na. Noodles. Ang galing. Yan pala yan. Babaliktad. Instant noodles pala. Pinabaliktad pala siya. Flavoring na lang. Kaso medyo open pa yung taas kasi hindi ko pa po nalalak. Pero ayan siya. Ang saya. Galing ah. Baksang ba yung akin? Abangan nyo na lang po next month. Next month matatapos Halimbawa po na-flip niyo na siya, paano po siya isasara? Pakita. Super yun. Di ba kasi tapos? Wait lang. Ibabaliktad pa yan, di ba? Oo. Bakit So yan binabalik? muna so far. Ayun. So, ilalak lang natin yung, yung top opening ng bag. So, magiging ganito siya para ma-secure natin yung top opening. At tapos, magsisimula na tayo sa handle. Okay, paano po yung top? So, ito yung kabilang dulo. So, ilalagay lang natin siya. Ito. Isin ko lang po yun. True. Pero mas maganda pa rin yung workshop kasi kapag medyo nalilito ka tas parang hindi maganda yung ginagawa mo, may magre-remedyo. Ito from step 1. 1, step 2, tapos yung last step, contact na ang team. Hindi mo na alam, mag-workshop ka na. That's the last step, contact na Kimot. Okay. Pag di mo na alam. May email din sila o sakaling ano. Okay, anong ginagawa ng ating mga kasama? Hindi natin alam kung kailan pa nilang makatapos dito. Kaya, simulan na natin, batiin natin. Sino ba ang gusto nyo? Binabati lang sila Hazel, Pat, Andrew, Rica, Rhea, AJ, and Maricel. Good morning! Good morning! Good morning!
And of course, good morning din sa aking sponsor. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit Beautyworks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. Thank you po, Miss Glenda, sa pag-aalaga sa aking skin. Beautyworks Plus, affordable treatments, amazing results. Yes, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. Sa mga gusto pong kumontak, kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Awesome! Pinabati ko lang yung Mamsi ko. Mamsi, ikaw nga. Si Mamsi magaling sa ganyan, no? Mamsi, gawin mo nga to. Pinasa. Hello, Hello, Mamsi! Alright. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook at YouTube live stream, maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo ulit bukas para magbigay ng saya, inspirasyon at pag-ibig. Dito lang yan sa Good morning, Kuya!